baka iwanan naman uli yun ng susunod na lalaki. O hindi naman siya mamahaling totoo dahil alam na hindi na siya virgin eh. Kaya dito po sa amin, bago kami pumayag na mag-asawa, ang dalawang lalaki at babae, tinitiyak muna namin, talaga bang mahal nyo na ang isa't isa? Nakahanda na ba kayo sumunod sa aral ng Diyos na walang hiwa-hiwalay? Kasi pag naghiwalay, mapapabayaan na yung mga anak. Ano? Kaya parami ang mga juvenile delinquent. Maraming mga mag-asawa, may mga broken families. Ha? Asawa si lalaki ng iba, asawa si babae ng iba, yung mga unang anak napabayaan na. Nakagalitan na nung madrasta, ayaw namang mahalin nung pangalawang asawa. Magulo po yan, mga kababayan, pagka may diborsyo at may hiwalayan. Kaya kami, bago kami pumayag na mag-asawa ang isang kapatid dito, tinitiyak namin, mahal na nyo ba talaga? Kailangan meron na kayong paghanap buhay. Kailangan meron na kayong matatag na kalagayan. Bago kami magbigay ng bendisyon sa mag-aasawa, tinitiyak namin sila ay susunod talaga sa aral ng Diyos. Kaya dito sa aming samahan, siguro kung halimbawa 100 ang nag-asawa, wala pang 1% yung naghihiwalay eh. Pagka naman sila ayaw pasakop, maghihiwalay sila, titiwalag namin sila. Ganyan po ang disiplina sa samahang ito. Napakalawak po kapatid na Juliet niyang aral tungkol sa pag-aasawa. Pero napakaganda po niyan kung sana matatalakay lang natin lahat. Kaya lang hindi naman ito kasal eh. Bible exposition ito eh. Kaya hindi ko pwedeng talakayin buong buo. Pinapakita ko lang sa inyo, may aralan Diyos sa Biblia tungkol sa mag-asawa. Napakaganda niyan kung mabubuo. Sinasabi ko lang po yan, pagka nagkakasal ako, kagaya nitong nakaraan, dito sa South America, nagkasal ako ng merong 100 pares. Meron kami ritong, meron po kami ritong mass tawag doon? Mass wedding. Pwede ba natin pakita? Mahigit 100 pares din yung ikinasal ko rito nung linggo eh. Kailan ba yung linggo? Kamakalawa. Nag-travel ako ng malayo at nagkasal po ako rito ng mahigit 100 pares na mag-asawa. Tuwan-tuwa sila, ngayon lang daw nila narinig yung aral na yun. Sabi ko, sa Katoliko naman kasi hindi tinuturo yun eh. Wala nang pinakamagandang aral sa mag-asawa, kapatid, kundi yung nasa Biblia. Mula sa pag-uumpisa ng pagsasama, tapos sa pagdadala ng anak, meron pa pong aral sa pagdadala ng anak, merong aral sa pagdadala ng pamilya, sa paghahanap buhay, sa pagmamahal sa isa't isa. Meron po, malawak po yan kapatid. Sa tanong nyo, anong ba magandang aral sa mag-asawa? Wala nang maganda, kundi yung turo galing sa langit, daladala ni Kristo rito para maganap yung kalooban ng Diyos kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Unang-unang aral, pag-iisahin sila, itatali ng kautusan. Lalagyan ng disiplina. Yung tali po kasi, disiplina yon kapatid, yung tali. Ang kautusan ng dumidisiplina sa mag-asawa. Ano ang kasunod doon sa pangunahing aral na yon? Ang kasunod, yung sinasabi sa Efeso, Kapitulo 5, pakinggan yung sinasabi sa versikulo 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki pala, pag nag-asawa, siya ang presidente. Alam nyo, maraming mga nag-aasawa ngayon. Ang presidente, yung babae. Baliktad na agad. May mga lalaki, nag-asawa, under desire. Tanggap naman niyang under desire siya. Tanggap naman niya na siya yung ano tawag doon? Si Andres. Ha? Andres, magsahin ka na. Andres, maglaba ka na. Yung bata, Andres. Putak ina mo ka. Minumura pa ng babae yung asawa niya eh. Ha? Yan po, napakalabag sa Biblia niyan. Kasi, pag nag-asawa ka, dapat mo nang tanggapin agad, babae, may pangulo ka na, may presidente ka na. Ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo na pangulo ng iglesia. Sa lahat ng paraan, mas mataas
ang lalaki kaysa sa babae. Pag nag-asawa na, mas mataas na ang lalaki. Sa apelyido niya na ang gagamitin mo. No? Susunod na ang pangalan mo sa pangalan ng lalaki. Sa desisyon, kailangan sasangguni ka sa asawa mo. Hindi ka po pwedeng, basta gusto ko ganon. Sabi mo, babae, bawal yon. Basahin natin ang 5:24. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Nako, kaya hindi masyadong masarap yung babae pagka mag-aasawa. Meron na ka ng presidente, may sasakop na sa'yo. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Isang aral po yan na dapat nating tanggapin na ang babaeng nag-asawa, sakop ka na ng iyong asawa. May presidente ka na, papasakop ka na. Hindi pwedeng ikaw ang presidenteng nakapamewang at yung asawa mo ang busabos. Yung lalaki, hindi. Hindi mo pwedeng lapas-lapas tanganin basta-basta yung asawa mo dahil ang ibinibigay sa kanya ng Diyos na tungkulin sa bahay, siya presidente. Pwede mo naman yung presidente nilalapas tangan mo, sinisigaw-sigawan mo. Masama po yun, kapatid na babae. Ano naman ang sabi sa lalaki? Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ayon, mga lalaki, iibigin naman ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. Ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, sa 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayan, ang mga lalaki, iibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sariling katawan. O, pag ikaw naman ang babae, makonsuelo ka namang magpapasakop. Kasi ang sumasakop sa'yo, mahal na mahal ka eh. Ang pagmamahal sa'yo, gaya ng sarili niyang katawan. Siguro, ako man ang babae, pagka ang lalaking sasakop sa akin mahal akong kagaya ng sarili niya. Ibig sabihin kasi nung mamahalin mo yung asawa mo, gaya ng sarili mong katawan, ayaw mong nagugutom, huwag mong gugutumin yung asawa mo. Ayaw mong nasasaktan, huwag mong sasaktan yung asawa mo. Ayaw mong napapahiya, huwag mong papahiya yung asawa mo. Kung lalaki ka, ayaw mo na nagiginaw, bibili ka ng jacket, kailangan ibili mo rin yung asawa mo. Pangit yun, labag sa Diyos yun. Ikaw lang ang may jacket, yung asawa mo wala. Maginaw kayo pareho. Di ba ganon, kapatid? Kaya pag inibig mo yung asawa mo, gaya ng iyong sarili, magkakaroon kayo ng mutual na proteksyon sa isa't isa. Isa yan sa mga aral sa pag-aasawa ng lalaki. Kaya kung magpasakop ka man, okay naman dahil yung lalaking pinagpapasakupan mo, mapagmahal naman sa'yo hindi sasama ang loob mong magpasakop. Diba? Napakaganda po ng aral sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ito wedding Kaya pagka sasabihin ko lahat, maubos ang oras natin. Sana, kapatid na Juliet, nare-realize nyo ang punto na ibig kong sabihin. Makinig po kayo sa indoctrination session. Maririnig nyo po lahat yan. Lahat ng aral ni Kristong ikaliligtas, mag-asawa, magmamagulang, magkakamag-anak, nasa Biblia po. Nag-umpisa kahapon ang ating mass indoctrination, January 3. Pwede pa po kayong humabol, mga iba na hindi pa nakakapakinig. Makinig kayo, maririnig nyo ang aral ni Kristo. Hindi ko po kayang sagutin buong buo, kapatid na Juliet. 7 points po ang nakikinig sa atin ngayon, o hindi lang 7. Yung nakakonekta sa atin 7 na magtatanong. Pero hindi po 7 lang sa iba't ibang panig ng mundo. Actually, sa iba't ibang panig ng mundo, meron pong mahigit na 200 lugar na nakamonitor. Hindi lang sila nakakonekta, pero nakamonitor sila, nakikinig sila.
Guro, hanggang dyan muna yung sagot ko para sa tanong nyo, kapatid na Juliet. Okay. Maraming salamat po, at yung mga aral na rinig ko sa inyo, pwede ko rin i-share sa asawa ko at sa ibang mga kakilala ko. Sige po, salamat din po sa inyo. Sana samahan kayo ng Panginoon. Yan. At sana po, yayain nyo din sila na sumama sa mga Bible exposition at makapakinig din po kay kapatid na Eli. Mula po sa Tokyo, limipat naman tayo ng Camarines Sur.